Umagang kay ganda mga ka-faith! It's a blessed Tuesday again. So choose to be happy, choose to smile, and choose Jesus today. Ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, let's stop and pause for a while. Sama-sama muna tayong makinig ng salita ng Diyos para ang ating umaga ay lalong gumaganda. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Amen! Praise God sa mensahe ng awit na ating pong napakinggan. Umagang kay ganda, Nax family and friends, good afternoon or good evening mga ka-faith, saan man kayong lugar na andon, saan man bansa na naaabot ng programang ito, hello po sa inyong lahat. Magpapatuloy po tayo sa mga aral ng Bible character na naging torchbearer of the faith dahil ang kanilang buhay ay naging patotoo. Noong mga nakaraang Martes po, ang ibinahagi ko po ay ang mga karakter ay ang ilan sa mga babae sa New Testament na hindi masyadong kilala. Subalit mayroong malaking impact ang kanilang buhay at ang kanilang pananampalataya at ang kanilang ministeryo. Sila yung mga nakasama ni Apostol Pablo sa kanyang faith journey, sa kanyang missionary journey. Una na dyan, si Loida at si Eunice, at yung first deaconess na si Pebby, at ngayong umaga naman po ay si Lydia, the woman who shows courageous hospitality. She opened her heart to the Lord and opened her door for the servants of God. Ang kanyang kwento po ay mababasa natin sa Acts chapter 16, verses 11 to 15. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula naman rooy nagpunta kami sa Pilipos,
isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may nagtitipon na mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia, na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sang-ayon po sa ating teksto, ipinakilala si Lydia bilang worshiper of God na taga Tiatira. Siya ay isang negosyanteng nagtitinda ng mamahaling telang kulay purple or ube. Kaya malamang siya ay may kaya, mayamang negosyante dahil mayayaman lang ang nakakabili nung ganong klaseng tela noong mga panahon na iyon na kanyang tinitinda. At ang sabi pa, na-meet siya ni Pablo sa tabing ilog during the Sabbath day kasama ang ilang babaeng nagkakatipon at sa kanyang pakikinig sa mensaheng ipinapangaral ni Pablo, the Lord opened her heart. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso at isip. At kaya naman, agad siyang nagpabautismo at hindi lang siya, isinama niya pa ang kanyang buong sambahayan. Mga kapatid, ano nga ba ang aral na mapupulot natin sa buhay ni Lydia? Una, ang sabi, she is a true worshiper of God, a believer of God, who listen carefully and obey the word of God. Naglaan siya ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alalahanin po natin, ang sabi, si Lydia ay isang negosyante. At alam naman natin na ang mga negosyante ay masyadong abala sa kanilang trabaho para kumita. Mahalaga para sa kanila ang bawat oras. Mahalaga ang time para sa mga negosyante dahil yung sandaling ititigil nila ay maaring maging kabawasan sa kikitain nila sa loob ng isang araw. Subalit, sa kabila ng kanyang kabisihan, she find time to listen to the Word of God. Mga kapatid, gaya ni Lydia, may panahon ka pa bang makinig sa salita ng Diyos sa kabila ng maraming kaabalahan ng iyong mga businesses at mga business sa bawat araw? May time pa ba tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Hindi lang siya naglaan ng oras para makinig, but Lydia obey. Sinunod niya ang salita ng Diyos na kanyang narinig. Kaya nga immediately after hearing yung preaching ni Paul, ang sabi ng teksto, nagpabautismo siya together with her family. And her life changed after that encounter. Siya ay naging masugid na alagad ng Diyos. Listening and obedience, isa po iyan sa mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang alagad ng Diyos. Hindi ka lang dapat na nakikinig at pagkatapos ay wala na para bang tengang kawali, walang talab, sapagkat hindi naman isinasagawa ang napakinggan. Ang true listener, ang tunay na nakikinig ay tumitimo sa puso at isipan at makikita sa gawa. Mga kapatid, araw-araw or every Sunday, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Ang tanong, may talab pa ba ito sa buhay mo? Nakikita ba sa iyong mga gawa? Do you truly obey God's word na napakinggan? Nakinig at isinasagawa mo ba ang salita ng Diyos? To do good, to love your enemy, to be faithful, to give your tithes and offering to the Lord, to commit your life in the service of the Lord. Yan yung mga aral na paulit-ulit nating naririnig. Ang tanong, na isasagawa ba natin ang lahat ng ito? Sa verse 15 po, it mentioned her conversion to the Christian faith. She claims to be a true believer in the Lord, and she and her household were baptized. Kaya nga sabi niya kay Paul, kung itinuturing niyo po akong tunay na alagad ng Panginoon, doon na po kayo tumuloy sa amin. Yung mga salitang ito ay word of declaration and claims na siya nga ay alagad na ng Panginoon. After niya at ang kanyang sambahayan ay magpabautismo. She then persuades Paul and his companion to stay sa kanilang tahanan.
Kaya sina Pablo at ang kanyang mga kasama ay nanatili sa bahay ni Lydia for the duration of their ministry doon sa Pilipos. Hindi niya lang binuksan ang kanyang puso, binuksan niya rin ang kanyang tahanan para sa mga alagad ng Panginoon, para sa mga kapatid sa pananampalataya. She welcomed them warmly. At hindi lang yon ang unang pagkakataon na ibinukas ni Lydia ang kanyang tahanan para kay Pablo at sa kanyang mga kasama. Bumalik si Pablo sa bahay ni Lydia. Sa verse 40 po, mababasa natin ay ganito. Sabi doon, pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo ay Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatdan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. A courageous hospitality ang isa sa mga katangiang taglay ni Lydia. Ibinukas niya ang kanyang tahanan para sa mga kapatid sa pananampalataya. Marahil sa kaniyang tahanan ay nagpapatuloy ang panalanginan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya naroon ang mga kapatiran noong bumalik sina Pablo at Silas. Lydia offered God courageous hospitality by making room in her heart for God through baptism. She also offered Paul and his companion courageous hospitality, making room in her home for her new gospel companion. Mga kapatid, gaya ni Lydia, handa ba tayong ibukas ang ating puso sa Panginoon at hayaan siyang baguhin tayo tungo sa kabanalan? Handa ba tayong ibukas ang ating tahanan para sa tulong sa pangangailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya? Ang tunay na alagad ng Panginoon ay laging open heart and open door. Amen. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Sambahin ka sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon. Muli, panibagong buhay, kalakasan, umaga ang ibinigay mo po sa amin. At lalo higit maraming salamat sa paalala ng iyong mga salita. Salamat po sa inspirasyon ng buhay ni Lydia, Panginoon, na aming narinig, natutunan, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na gaya niya, na lagi kaming handang ibukas ang aming puso at isipan sa pakikinig at pagsasagawa ng iyong mga aral. At ganun din, Panginoon, sa tuwin na lagi kaming maging bukas para sa pangangailangan at tulong na maaari naming i-offer sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tulad ni Lydia, Panginoon, hayaan mo na kami ay maging torchbearer, Panginoon, ng iyong mga salita sa iba pa po naming kakilala, kaibigan, kapamilya na nangangailangan na makapakinig, Panginoon, ng iyong dakilang mensahe. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa inspirasyon ng iyong mga salita, Panginoon. Ang dalangin namin, hindi lamang po itong manatiling aming napakinggan, kung hindi, Panginoon, tumimo sa aming puso at isipan at makita nawa sa aming mga gawa. Salamat po sa kagandahan ng umagang ito na kami po ay magsama-sama sa pag-aaral sa panalanginan, Panginoon. Nalalaman niyo din po ang mga personal na kahilingan ng mga kapatid na kasama kong dumudulog sa iyo sa oras na ito sa panalangin. Panalangin sa probisyon, panalangin ng kagalingan, panalangin ng guidance and protection, Panginoon. Tugunin mo po ang panalangin ng inyong mga anak sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ikaw po ang nais naming mapapurihan at maitaas. Itinatalaga po namin sa iyo ang maghapong gawain, anuman ang aming gagawin, saan man kami naroroon. Ang paglingap mo, ang pag-iingat, ang pagpapala mo ang lagi po naming maranasan. Sa iyo po ang kapurihan at salamat sa dakilang pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen! Thank you so much, everyone, for joining and worshiping with us, with me today. And shout out po sa lahat ng mga kapatid natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Ate Ruth Galinato, ang may bahay po ng ating admin Joey. Happy birthday po, at ganun din si Ate Genesis Alcantara. Maligayang kaarawan po. Happy and blessed birthday po sa inyong lahat. May God bless you and keep you today and always. God bless you po, mga kapatid. At ganun din sa mga hindi ko nabanggit na nagdidiwang ng kanilang kaarawan today.
kung kayo po ay napagpala ng mensahe ng Lord sa atin sa umagang ito, please let us know. Write down your message sa ating comment section and like and share this video po para marami pang kapatid, kapamilya, kaibigan natin ang makarinig ng salita ng Diyos. At kung nais nyo rin pong magkaloob para sa gawain at ministeryo ng ating church, nandiyan po sa screen ang ating bank account at ang ating GCash account at pwede rin po kayong mag-send ng star sa ating video. Thank you so much everyone. See you again next Tuesday and every day. Don't forget, every gising is a blessing. Bye!